doon po sa sinasabi niyo, meron mismong mga party list nga na kontratista, ang mga nakaupo actually sa Kongreso at meron nga mga government projects. Ma'am, go ahead. Opo, so napakalinaw yan na magkakaroon talaga ng real conflict of interest pag mag-start na, pag mag-hearing na. Yung TRICOM, ginawa na nila ngayon, they renamed it as Infracom. Pero 3 committees po ang magdidinig. Dahil nga, anong mangyayari? Anong klaseng senaryo yan? Kapag dyan sa hearing na yan, may mga lumalabas na ng mga pangalan ng ilang-ilang miyembro ng Kongreso. Anong gagawin ng Infracom na yan? Ipapatawag ba sila? Papapasagutin ba sila? O paano na yan? Paano makukuha yung kabuuan ng the extent of corruption and anomalies? Kasi ang dami nating naririnig lagi na SOP. Matagal na yan, in-expose nila Senator Ping Lacson tsaka ni Mayor Benji Magalong. The so-called SOP na may mga hatian doon sa mga district representatives pa lang o kaya meron din mga the district engineers and then yung regional directors at yung politiko na kung sino may jurisdiction dyan sa mga proyekto na yan. So mainam na. I really joined that call from various groups and I actually raised it really on that day, on that session day. But I was outvoted in the sense na yung yes, kasi yes and nays po ang pagboboto dyan sa kanyang mga resolution. Nanalo po yung yes, mas malakas po yung mga sigaw nila ng yes kaysa sa nays. 2 lang ata kami o 3 yung nays. So, ang sabi po sa akin, I can always raise it again pag-start ng TRICOM or Infracom hearing. But I've been pointing that out. Hindi maganda sa mata ng mga tao na ganyan, alam nila na paano kung may mga attempts na napagtakpan. At saka isa pang worry ko, Ted and Chacha, is that, okay, yung mga individual na may mga alam, personal knowledge, dyan sa mga transaksyon na yan, yung mga hatian na yan, mga possible o potential whistleblowers, pag humarap sila dyan sa hearing, magkakalakas loob ba sila magbanggit ng mga pangalan ng mga miyembro ng Infracom or TRICOM? Hindi ko alam kung may uupo din dyan sa TRICOM o sa Infracom bilang miyembro na actually sila yung merong mga ganyan na mga kalakaran. So it's a big matter. Hindi dapat seryosohin yan ng both houses of Congress. Sa Senate, that was pointed out also by Senator Kiko na dapat independent commission. Kasi nga, ganun din sa mga senador, meron din dyan. Paano yan? Walang kredibilidad ang magiging investigasyon.